Tila naging sayawan sa piyesta ang paghahatid sa huling hantungan ng pumanaw na si Lola Nita. Ang mga nakipaglibing sumasayaw pa ng cha-cha. Bago rin ang libing, napansin ng mga kapitbahay na purong kulay pink ang kasuotan ng pumanaw na lola, maging ang kabaong nito. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Isang kakaibang libing ang natuklasan or nasaksihan ng mga kababayan namin dito sa probinsya ng Aklan. Ang libing na kalimitan na nasasaksihan natin ay malungkot. Pero ito kakaiba dahil mukhang masaya, no? Naging masaya. Bakit ganon, ano? Alamin natin sa pamamagitan ni Ate Noemi. Ang isa sa mga anak ng namatay, no, or pumanaw na may kahilingan na maging masaya ang kanyang pagpanaw. Nay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. Opo. Ano po ang nangyari po kay Lola? Si nanay, biglaan nang namatay yun kasi nagkaroon siya ng hapo. Mm-hmm. Pero sandali lang naman kasi that time na 12:30 nagsimula na tumawag siya sa anak ko na humingi ng tulong. Kasi nagkaroon siya ng biglang hapo. That time, pumasok siya dito sa bahay and then minasage namin, hinaplos ng Epicacent para matanggal yung hapo. Kaso, sa katagalan, parang hindi naman matagal, ilang minuto lang naman yun. Tapos, tinanong ko siya kung pwede bang dalhin siya sa ospital. Sagot niya, ayaw niya magpadala dahil wala daw siyang sakit. Yung yung pakiramdam lang niya, yung hapo. Ay sabi niya, paano daw matanggal yung hapo? Sabi ko, dadalhin kita sa ospital para matanggal yung hapo. Sabi niya, wag lang. Kasi yun lang naman, hapo lang naman yung sakit niya. Yung naramdaman niya. That time, tinawagan ko yung anak ko doon sa kabilang bahay at saka yung kapatid ko. At saka yung ambulansya in case na kung ano yung mga yung resulta ng mga nila, pwede namin dalhin sa ospital. Pero tumawag na rin kami ng MMRO. Oo. Ayun. Tapos that time, pagdating ng mga anak ko, wala nang hininga yung nanay ko. Pero yung isang kapatid ko, naabutan niya pang parang gano'n lang siya. Nawala na yung hininga niya. Malalim na paghinga. Last breath. Oo. Pero tiningnan namin yung kamay niya, ayun, parang kulay violet na siya. At saka wala na talagang wala nang hininga. That time, dumating na rin yung ambulansya, tiningnan siya. Tapos, tiningnan yung mata, yung pulso niya, and then pinupush pa nila kung mayroon pa talagang hininga. That time, wala na talaga ang nangyari doon. Ayun. Ilang taon na po si Lola po? Si nanay, 92 years old nung January. Opo. Nakita rin namin sa mga viral video na si Lola ay ang kanyang kasuotan ay kulay pink. Ang kanyang kabaong ay pink din at yung dekorasyon din dito ng funeral service ay kulay pink. Opo. Bakit po? At that time na malakas pa si nanay, medyo bata-bata pa siya. Kasi sa time sa kabila, ilang bahay na kasi nilipatan namin. Sa unang bahay doon, dito yung unang bahay, sa pangalawang bahay doon sa may kabila, malapit sa ilog. And then, the time na akala namin nagbibiro lang siya. Sabi niya, pag ako namatay, gusto ko ipasok sa aking damit, kulay pink. Ayun, parang nakalimutan na namin yun. And then, pinalo up na naman. The time na si tatay nagkaroon ng sakit, sabi niya, pag ako namatay, kailangan talaga yung yung pink na damit na yon. Para akala namin yun lang parang pabilin-bilin na siya, ganun ba talaga mangyayari sa kanya. Pero wala naman talaga siyang sakit pa. Si tatay dito na siya nagkaroon ng umuwi kasi sila dito. That time na doon sila sa anak ko, doon si tatay nagkaroon ng nagkasakit, tapos ako na lang nag-aalaga doon, ako rin nagpapaligo, naglalaba, kaya transfer na lang dito, ginawa na silang kubo-kubo para hindi sila mahirapan. And then si tatay nakahiga na doon, siguro nagpaalam siya sa nanay ko na sinusundo daw siya ng
ni San Pedro. Ay, nagpaalam na siya sa nanay ko na kailangan daw na sumama siya dahil sinusundo na siya. And then, sabi na sa nanay ko, ikaw sasama ka ba sa akin? Ala. Ang sabing ganon. Ay sabi ng nanay ko, ayokong sumama kasi ayoko pang sumama sa iyo. Ay bakit ganon? Sabi ng tatay ko. Ay kung gusto mong sumama, di sumama ka na lang. Hayaan mo muna ako kasi ayoko pa. Parang ganon. And then siguro mga 2 o'clock, namatay din yung tatay ko. And then ayun, Anong year po yan? Anong year po? year 2024. As in, kakaiba, no? Talagang may encounter siya na may sumusundo talaga sa kanya at naisabi niya pa sa kay Lola, sa nanay niyo po, na may sinusundo na siya ni San Pedro? Opo. Kasi daw, sabi niya, ayan, nakatayo sa harap ko. Sabi niya, nakatayo si San Pedro na sinusundo talaga ako. Tapos sabi niya, sasama ka ba talaga sa akin? Sabi niya, ayaw ko nga sumama, sabi ng nanay ko. Kasi hindi ko pa time na sumama sa iyo kasi gusto ko pang magpabilin dito. Ganon. Ay sabi ng tatay ko, kung ayaw mo, di sasama na lang ako. Kaya yun, mga 2 o'clock ng madaling araw, nawala na siya ng hininga. And then ngayon, sa time niya na, nandito siya, kasi the time na yung araw ng Friday, kasi sumama ako sa mga missionary, nag-work ako sa kanila, and then umuwi ako gabi na eh. Hinanap niya ako sa anak ko. Sabi niya, saan ba ang nanay mo? Ay sabi niya, nandito na, nagluluto na siya. Kasi that time na, akala ko hindi pa siya nakauwi. And then bumalik siya doon sa kubo niya. Yung gabi na yun, mga 12:30, yun nga, na maghanap siya ng tumawag siya sa anak ko nang ganun nangyari sa kanya. And then mga wala pang 30 minutes ayun ang nangyari sa kanya. Pero that time sabi niya na pag hindi niyo ako pinasuotan ng damit na pink at saka dapat kailangan may underwear ako na pink. Kapag hindi niyo ako pinasuotan ng ganung pink, malamang na magmumulto ako. Sabi ganon. Ay sabi ng anak ko, parang nagbibiro din yung anak ko, sige Lola, pag once na bumalik ka dito at magmumulto ka at tatakipan kita para hindi ka makalabas, gano'n. Pero tawanan sila. Huwag naman gano'n. At saka isa pa, gano'n sabi niya na, pag once namatay ako, kailangan yung music, ay yung I love you Carmelita ba yun? Yung parang Oo, parang cha-cha. Oo. Let me love you, Carmelita. Oo, gano'n. Ganyan. Oo po. Tapos sabi niya, sabi ng anak ko, pag once yan ang music natin Lola, pag once na umalis tayo ng bahay ng 1 o'clock ng hapon, papuntang simbahan, so hindi tayo makarating ng maaga. Makarating tayo ng mga alas 3 o anong oras doon kasi malaki pa yung atras abante eh. Parang ganon. Tapos sabi niya, kung in case na galing tayo ng simbahan, papunta na naman tayo ng simenteryo, siguro alas 7 ng gabi, hindi pa tayo makauwi. Sabi ganon. Tumawa yung nanay ko kasi sabi niya, hindi ganon kasi sumasakay lang naman kayo sa tricycle, ay pero yung music ganon lang, cha-cha, para yung masaya yung lahat ng mga tao. Ayokong pumanaw na yung nahihirapan yung kami nga, yung mga anak ko, sabi ganon na malungkot na nga. Tapos nadagdagan pa malungkot yung music, parang parang malungkot lahat. Ayoko nang ganon. Kailangan sabi niya, masaya. Kasi kahit sa music na lang yun, para maging masaya ako, masaya rin kayo. At saka isang ihabilin pa niya, pag once na mamatay ako, walang iiyak, sabihin ganon. Pag once na umiyak, sabihin mo kung sinong umiyak sa mga anak niya, talagang papapaluin o sasampalin para walang iyakan. Kasi that time na buhay pa siya, ayaw niyang makita yung mga anak niyang umiiyak sa mga may patay dito sa pamilya. Kasi that time, kailangan, sabi niya, nung buhay pa sana ako, dapat inalagaan nila ako. Para once na mamatay ako, parang hindi na sila umiiyak, hindi na sila iiyak. Ayun, that time na the time na nalaman nila na madaling araw na namatay si nanay, pinaalam sa kanila na gano'ng nangyari, ay umiyak sila. Tapos nakita sila ng mga kapitbahay, ay huwag kang pumunta sa bahay nyo na umiiyak, yan ang bili ng nanay mo. Once na pag nakita kang umiiyak doon, talagang sasampalin ka. Yun, tawanan naman sila. Pero okay lang, kasi the time na namatay ang nanay ko, hindi siya
nagkaroon ng kahirapan sa biglaan lang talaga. Kasi sabi niya, ako lang daw kasi ang nag-aalaga sa kanila ng mga magulang ko. Naawa din siya sa akin. Kasi ako lang daw kasi ang palaging nag-aalaga sa kanila. Hindi niya gustong mahirapan ako sa ganung kalagayan nila. Kaya siguro ganun din ang nangyayari sa kanya na hindi na siya hindi na nagpapahirap sa amin. Parang parang bigla na rin ang pagkamatay niya. Opo. Pero yung araw na yon na bago siya pumanaw, katulad ng sa tatay ninyo ay mayroon siyang kumbaga nakapagpaalam siya na aalis na siya dahil may sumusundo talaga sa kanya. Pero kay Lola wala naman po ang ganon. Wala kasi wala naman kasing di naman nakikita namin na may naramdaman siya. Kasi masaya siya kasi palaging araw-araw mayroon siyang nakikitang mga taong pupunta sa kanya, nagkakwentuhan, kahit hapon ganitong oras marami diyan sa kanya, naka-istorya. And then pag alas 5 na yan, nagdadasal siya and then magbukas ng radyo sa station nyo hanggang mag-sign off. So, wala kami naramdaman na anong ganung nangyayari sa kanya. Parang, hindi naman namin alam na may naramdaman siya kasi lahat ng kahilingan niya binibigay namin. Bilhan ko ng ganitong product niya ng GMA, iniinom niyang mga gamot na ganon. Binibilhan talaga yan. Kahit sa mga kape na yan, ganon. Box yan para hindi siya mahirapan. Para magiging maayos ba yung niya. Hindi namin gustong makikitang nahihirapan siya. Gusto namin maging masaya siya lagi. Opo. Yung time po na na diretso po tayo dito sa time na siya na po ay nililibing. Ano po ang reaction ng mga nadadaanan ninyong mga, siyempre kung pupunta po sa church, ay may mga madadaanan po ng mga kabahayan at mga tao. Ano po ang naging reaction dahil mukhang mayroon pong sayawan pa kayo no po? That time kasi talagang gusto namin maging masaya yung pagpanaw ng nanay namin. Ay kasi yung, di ba gusto niya yung cha-cha na music. Kaya before na umalis dito yung yung Puninaria at saka yung habang lumalabas, ayun, pinapakita namin nag-start na ng cha-cha hanggang doon sa labas. Sa labas lang kasi ang haba ng pila ng tricycle papunta doon. Kaya kahit sa labasan lang hanggang pag sa sasakyan, yun, sumasayaw kami ng cha-cha para maging happy siya. Kasi ang request niya maging happy Kahit paano, nagagawa namin yun para maging happy siya sa libing niya. Hanggang doon lang sa labas yun. Kasi yung mga service, alaga-antay na rin. Ano ang yung reaction po ng mga tao dito na kayo ay hindi na walang iyakan na nangyari po, kundi parang masaya? Ay, yung mga reaction ng mga tao, masaya sila kasi the time na lahat sila sumasayaw din kasi gusto nila maging masaya talaga. For the first time nga nangyari ito kahit sa ang libingan, ito lang ang pagkamatay ng nanay ko, parang viral nga kasi the time na masaya, sabi yung request na pink na yon na damit, ginawa din ng Puniraria, ginawa rin naging pink lahat para maging match lahat. Pati yung request lang pink na damit sa underwear, pero yung medyas, lipstick, lahat yung decoration pink din. And then yung kabaong na yon, white yun, kaya lang ginsprayhan ng pink para magiging maganda yung gayon. Ba't paborito ba ni Lola po yung pink na color po? Hindi naman kasi that time ewan ko kung bakit yun ang request niya. Pero that time na hindi naman mahilig sa pink na suot kahit pang bahay, kahit pang alis, kahit pang simba, wala. Yun lang, yun basta yung request niya. Pink talaga, yun, opo. So yun grabe na nakakaiba talaga itong nangyari po. Nanay dito sa kay Lola pero lahat ng ito ay kumbaga kahilingan ito ni Lola Nita po Opo, ito talagang kahilingan ni nanay para maging masaya daw yung pag-alis niya. In case na mamatay siya, sabing ganon, masaya na siya kasi ginawa na namin yung lahat ng gusto niya. Para bilang mga anak kami, para maging masaya yung parents namin, kaya gawin namin yung gusto niya para ikatahimik din ng kaluluwa niya sa kabilang buhay. Opo. Yung pagdating sa sementeryo, actual na paglibing, wala rin pong umiyak.
ay hindi ako nakasama doon kasi naibilin ako dito sa bahay. Pero sila doon, sila. Silang sumama, si Abinja. Anak ko, bunso. Apo niya. Apo niya. Sige po. Pwede rin siya po ang papanayamin namin. Pwede rin kung siya lang naka-witness doon. Opo. Maraming salamat po, Nanay, ha, sa oras na binigay po sa amin. Opo, sige po. Thank you. Nanay, mo pangalan? Avenger. Avenger. Benji? Avenger. Ang hirap? Hindi, ano lang yun, parang Avenger pero yung Benji. Ja. Abenja. Yeah. Si Abenja. Ganyan? Avenger. Parang pang-slang, no? Abenja. Si Abenja. Kasama natin. Ikaw yung apo ni Lola Nita. Opo, ano ang bilin niya sa iyo? Ikaw ang laging nakakausap niyo po? Hindi naman usually ako yung nakakausap pero ako yung palaging nakikita din ni Lola. So sa akin wala naman siyang bilin pero nakakausap ko siya palagi. Si Lola kasi is masayan siyang Lola. So mayroon din siya mga nakakausap na niya, mga kaibigan niya. Ganun din na malakas pa yun si Lola. Wala yung iniinda na sakit. So palagi yung nagwawalis, kada umaga, hapon, nakikinig ng radyo. Yun yung ginagawa niya palagi. So sa pagtanghali, ganun din. Hanggang niyan, gabi, may rin, nakikinig siya ng radyo. So GMA Kalibo. Oo, sa GMA Kalibo siya. Bakit ayaw niya ba ng malungkot talaga? Ah, High spirit talaga siya palagi, no? Kasi yun yung niya, yun yung gusto niya. Ayaw niya na maging malungkot yung niya. Kung mamatay siya, ayaw na maging malungkot yung niya, yung libing niya. So pagdating po sa aktual na paglilibing doon po sa sementeryo, walang umiyak? Meron din yung yung isa sa mga anak ni Lola pero lang, panandalian lang naman. Kumbaga lang niya, parang Pigil. Pigil ang iyak. Parang yun na yung last na iyak niya. Kumbaga may pagpipigil dahil kumbaga yan ay bilin ng lola ninyo. Yun yung may pagpipigil kasi yun yung bili ni Lola na wala talagang iiyak dapat kapag nilibing siya. Kung mayroong iiyak, sabi niya, sampalin niyo o kaya paluin niyo, yun yung bilin niya. Kasi sabi ni Lola, kasi yung dapat nung buhay pa daw yung isang tao, kailangan doon kayo umiyak. Sabi niya, kapag patay na, dapat hindi na kayo umiyak kasi huli na yun. Wala nang dapat iyakan. Ay, ganun ang kanyang, kumbaga ganyan ang kanyang, tawag dito? Yung kanyang paninindigan, no? Na dapat habang, kumbaga gusto niya siguro na habang buhay, doon yung pagmamalasakit, pagmamahal, doon mo ipadama at pag-alaga. Yun yung niya, yun yung gusto niya. Kasi sa time ni Lola kasi is miss niya rin yung mga apo niya, mga anak niya. Kaya parang gusto niya yung kapag umiyak yung isang tao dapat yung buhay pa, hindi na yung patay. Yun yung niya. Yun talaga. Yung paniniwala niya. Opo. So pati kayo na pag-alis dito sa bahay, parang kung minsan kasi pagbuhat pa lang ng kabaong sa usual na libing, pagbuhat pa lang dito, nag-iiyakan na yan. Dito nagtutugtugan. Oo, wala talagang umiyak dito, nagtawanan paano habang pinapasok si Lola sa sasakyan ng bilinaryo. So wala talagang umiyak doon. Meron man siguro yung lang, nagluluha-luha lang, lihim lang na Oo. Kahit yung sa panahon na binuburol si Lola mo, dito rin wala ring halos na emotional. Wala naman. Wala. Talagang, oo. Yun talaga bilin, no? Yun yung Matindi bilin. ang bilin ni Lola eh. Well, Pero kakaiba ito, no? Kumbaga, siguro pati ang punerarya na gulat din sa mga request ni Lola. oo, kasi yun yung talagang request na pink. Pink talaga yung request niya. Kaya yung ginawa ng Purinaria is ginawa na lang na pink yung background. Ganon din yung kabaong niya, pati bulaklak para para balance, para pantay yung niya. Sa damit na request ni Lola na color pink, tsaka iba pang color pink na na request ni Lola. Sa dito sa pagpanaw ni Lola at sa kanyang mga habilin, anong leksyon ang maari ninyong masabi sa ating mga kababayan? Well, sa yung lesson talaga doon sa libing ni Lola, kapag mahal niyo yung isang tao, ipakita niyo agad habang buhay pa. Kasi kapag patay na, hindi niyo na mapapakita niyo sa kanya or mapapadama. At di na rin yung mafe-feel niya kasi patay na nga siya. Yun yung gusto niya. Yun yung lesson na yun yung lesson na natutunan ko doon.
once na meron kayong mga magulang na diyan nagmamahal sa inyo, ipakita nyo na mahal nyo talaga sila habang buhay pa para walang pagsisihan kapag namatay na sila. Opo. Yun. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo ng pamilya sa amin dito sa PV News. Mhm. Maraming salamat din po sa pagbisita dito sa bahay for interview. Opo, Mami, thank you po ah. Thank you din po. Salamat sa inyo. Maraming salamat po mga kapobre. Sana ay kapulutan ng leksyon itong interview natin ngayong araw na ito. Talagang yung isa sa mga touching lessons ng totoong buhay ay dito natin nasaksihan. Maraming salamat po.